Mga kabayan, what's up sa inyo? Magandang buhay mga kabayan. So, dito mga kabayan, may na-post kasi tayo kanina na about dun sa mga natanggal mga kabayan na security personnel ng ating Vice President. At yun ay confirm mga kabayan na natanggal na ayon sa post ni Dr. Rabaduy. Ito kasi mga kabayan, ang letter na to ay hindi pa natatanggal. So may letter kasi mga kabayan na ganyan. At yung kanina sinabi ko, kulang pa yon mga kabayan. Ito pala mga kabayan, sabi dito, the official explained that this was the agreement between Philippine National Police General Romel Marbil and Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. mga kabayan. At di rin nasama doon mga kabayan, ito, all BPSPG personnel are being relieved and will be replaced by 24 PNP officers, he said. Di ba? They don't even have a written order to show, and yet the 24 PNP personnel are already here. Kalain mo yan mga kabayan. Hindi pa pala confirm mga kabayan na na-relieve, may kapalit na 24 PNP officers. Ganyan sila ka-desidido na bantayan ng ating Vice President. Hindi pa man nare-relieve mga kabayan, ay meron ng kapalit agad. Ang tanong mga kabayan, yan kaya ay kakilala ni Vice President. At syempre, yung mga kasamahan niya mga kabayan, itong mga dating security personnel na to mga kabayan, ay dati nang kakilala ni Vice President. Kaya nga, kumbaga masasabi natin mga kabayan na loyal talaga mga kabayan at mapapagkatiwalaan. Pero wag nyo may misinterpret mga kabayan. Hindi ko sinabi na hindi mapapagkatiwalaan yung ipapalit, Pero syempre, mas iba pa rin, yung matagal mo nang nakasama mga kabayan, kilala nyo ng isa't isa. At syempre, buo na yung trust ninyo. Unlike dun sa babago mo palang makikilala mga kabayan, 'di ba? At ito pa, isa pang malupit mga kabayan. Ito mga kabayan ay post ni Tio Moreno, Dear Philippine National Police, is it true that that PNP will take over the Vice Presidential Security and Protection Group headquarter tonight? Tanong yan ni Tio Moreno. Ibig sabihin mga kabayan, may nakapag-rely sa kanya na yung headquarter ng Vice President Security personnel ay iti-take over ng PNP. Ngayon si Tio Moreno nag-post mga kabayan at nagtatanong mga kabayan. So tayo nagtatanong na rin mga kabayan, totoo ba na iti-take over ng PNP yung headquarter ng mga security guard or security personnel ng ating Vice President? Kung ganon, mga kabayan, ang mangyayari, matapos na ma-relieve sa pwesto, mga kabayan, bilang security personnel ng ating Vice President, pati yung kanilang tinitirhan, mga kabayan, kukunin na rin. Grabe, mga kabayan, ang nangyayari. Grabe ang nangyayari sa ating gobyerno, mga kabayan. Na kumbaga parang hindi ko maipaliwanag mga kabayan. Grabe talaga, sobra naman kayo kung yan gagawin ninyo, pero walang choice mga kabayan kasi hindi na sila security personnel ng ating Vice President. Kaya lang naman siguro kinuha yan para sa kanila kasi security personnel ng Vice President. Ngayon hindi na sila security personnel, kukunin na rin mga kabayan, aalisin na rin siguro. Baka ganon mga kabayan, kung totoo man na yung nasagap na balita ni Tio Moreno ay totoo, At ang isa pa mga kabayan na narinig natin din, ay yung mga pinagtatanggal mga kabayan or pinag-aalis sa mga posisyon, yung mga man in uniform sa Davao, pinagpapalitan o pinag-a-assign mga kabayan kung saan lugar, Grabe ang nangyayari mga kabayan. Grabe ang nangyayari sa gobyerno natin. Sino kaya ang may pakana nito mga kabayan? At isa pa, bakit ngayon pa lang mga kabayan nagsisirculate sa mga mainstream media yung nangyaring namatay mga kabayan? Sabi nagpakamatay daw, pero yung nabasa natin mga kabayan hindi mga kabayan, na may tama sa dibdib yung si attorney mga kabayan, attorney kasi mga kabayan ng Armed Forces of the Philippines, attorney siya. Ngayon, may tama siya sa dibdib, ayon doon sa nabasa natin. At yung baril mga kabayan nasa paanan, At yung tingga o yung basyo pala mga kabayan nandun din malapit sa baril.
At ang sabi doon mga kabayan, sa nabasa natin, yung asawa daw ay na-contact mga kabayan. Ngayon hindi ma-contact, pinuntahan ngayon dyan sa dormitory nila. At pagdating doon mga kabayan, hindi daw nakalak ang pinto. At pagpasok, nakita yung asawa niya na wala ng buhay mga kabayan. Ang tanong mga kabayan, yung baril mga kabayan, pag pumutok yan, kahit pa sabihin mo na itong kwarto natin ay ganito kalaki, pakinig yan mga kabayan sa labas. Malakas ang baril, maliban na lang kung may silencer mga kabayan. Hindi naman kasi nabanggit doon na may silencer. Pero napaka-imposible mga kabayan na kung yun ay pumutok, yung baril ay pumutok, imposible hindi mabulabog yung nandun sa kampo, no? Grabe ang nangyayari mga kabayan. Kailan kaya sana mabigyan ng hustisya yun si attorney. At may nabasa din tayo na di natin sure mga kabayan, nabasa lang natin, no? Unahan ko na kayo at marami dito magagaling din sa comment section natin. Yun daw ay isa sa mga nag-walk out mga kabayan. Hindi ko sinasabing totoo yung mga kabayan, yun inabasa lang din natin na isa siya sa nag-walk out. So, makikita nyo yan dyan sa ating, ano bang tawag doon? Pag kinilik mo yung profile ko, makikita mo doon. So, yun mga kabayan. Good luck na lang talaga mga kabayan. Sana mabigyan agad ng hustisya yon. Kung sino yung matino mga kabayan, yan ang sinasapit. So, ingat tayong lahat mga kabayan. Ingat kayo.